we have here the common tangent AB of a compound curve is 76.42 or ito yung ating T. 76.42 meters. And then binigyan tayo ng azimuth ng mismong tangent AB. Okay, so take note that here in compound curves or in horizontal curves in general, so yung mga azimuth kasi na na-encounter natin sa mga problem, baka kasi magsagot kayo online. Most of them is from from south. So for example, 'di ba kadalasan yung azimuth natin is from north talaga and then clockwise, okay? Pero yung ibang problem kasi from south siya and then clockwise pa rin. So papaganito yung ikot niya. Sir, ano yung gagawin namin pag hindi binanggit kagaya ng sa problem? So actually, pwede naman kahit ano dyan sa dalawa, titingnan nyo lang kung ano yung unang binabanggit dito. Okay, so in this case, AB. So yung unang point natin is A. Okay, so dapat kung halimbawa ang akala nyo azimuth from north yan, syempre ito yung so from north, so papaganito siya, 180 na to, plus ito. So dyan magpo-fall. Hindi ka didikit dun sa negative x-axis. So nandito ka lang. From middle papunta dito sa dapat pa ganyan siya, di ba? Since ito yung A natin. Okay, but since A yung una, so ang gagawin natin, i-extend yan, sa kabilang side siya tatagos. Okay, so papaganito siya. Okay? Pero kung south naman kasi ang gagamitin natin na reference dito sa ating azimuth, kumbaga from south then clockwise, ito yung 270, doon pa rin magpo-fall. Doon sa in-extend natin na line kanina. Okay? So, yan ay 76.42. So, pag sa north, ulitin ko lang, dito magfo-fall talaga yung line mo, dapat i-extend mo dyan sa kabilang side. Okay? Ito yung tama na line. Pero kung south yung gagamitin natin, ito yung diretso na, no? So, connect na natin yan, yung line natin. Well, anyway, okay. Continue natin yung ating example. So, ngayon, yung azimuth ng AB na yan is 268 degrees and 30. So, alam natin na itong diretsyo na yan, ito, portion na yan, is 180 na. Okay, so ang kailangan natin is itong portion na to, yung bearing niya. So, tingnan natin kung may makukuha tayong value using that. So, 270 degrees minus 268 degrees, 30 minutes. So, we know that this portion, so pag ganun yung ginawa natin, ito maliit na to yun. Yan yung 1 degree and 30 minutes. Okay, so ngayon, gamit pa tayo ng ibang azimuth na binigay. Meron tayong binanggit na vertex V. Okay? And then meron tayong AV and BV. So ito yung A natin, ito yung B. Ayan. So ngayon, meron tayong azimuth. Yung mula A papunta sa V is 247. Ito ay from south din. So from here, from south, 247. So mga dito lang din magpo-fall. Okay? Yan ay 247 degrees and 50 minutes. So para makuha natin, ito na lang kukunin natin. Yan ay 247 degrees and 50 minutes minus 180. Sir, bakit 180 yung pinambawas? So tingnan natin. So itong portion na to, hanggang dito, yan yung 247. But since ito yun, ayan, plus ito, yun yung kabuuan na 247 degrees and 50 minutes eh. So, ibawas natin yung 180, matitira to. Yan ay equal sa 67 and 50 minutes. So, doon naman sa kabilang azimuth, ito yung V natin, okay? And then, we have the VB, okay? So, ang kailangan na lang natin is itong portion ito, which is equal sa 282 VB. Okay, from V to B. Okay, so ito yung ating line ulit. So yan ay from south ulit, we have 282. So ito yung south natin, 270. Wala lagpas sa 270, meron tayo ditong
degrees and 50 minutes minus 270 degrees. So we have 12 degrees, 50 minutes. Okay, so ano ba ang gagawin natin dyan? So wala pa dyan yung mismong compound curve natin. So yung AB natin is yung common tangent. So meaning, extend ko lang to, ano. So ito din ay 12 degrees and 50 minutes. So itong maliit na to is yung 1 degree and 30 minutes. Kung itong kabuuan na to, ito is 12 plus 1 degree, ito yun. Magiging 14 degree and 20 minutes. Yan yung ating angle mamaya. Tingnan natin kung saan natin magagamit yan. And then itong portion na to, ayan, paano natin yan makukuha? So makukuha po natin yan using yung 90 degree minus 67 degree and 50 minutes minus 1 degree and 30 minutes. Sir, bakit ganun? Bakit sa 90 binawas? So, ito pong portion na to, saka ayan, yung ginugitan ko ng block is 90 degrees. Okay? Yung 67, 50, ito yun. So, ibawas mo ang matitira, ito na lang, saka itong maliit. Ibawas po yung maliit na 1 degree and 30 minutes. Ito na yung matitira sa atin na angle, which is equal sa 2040 degrees. 20 degrees, 40 minutes. Okay, so we have here T sub 1, we have T sub 2, we have T sub 2, and then ito yung T sub 1, okay, ito yung R sub 1, the R sub 2. Ay, sorry, baliktad ako. We have the R sub 1 here, and then R sub 2 here. And this is the PT ng ating compound curve, and this is the PC. But where's the curve? Okay. Ayan. So, yan yung ating compound curve. So, naka-curve po yan, ha? So, hindi lang siguro ma-visualize, pero naka-curve yan. Binigyan tayo ng mga stationing sa A daw po, which is yung PI natin, ano? Stationing at A is 43 plus 0.1, 0.46. And then, binigyan tayo ng degree of curve dun sa first curve na D is equal to 4 degrees. Based on the 20-meter chord. Take note, chord yung binabanggit. Gamitan natin ng chord basis. So, unang pinapahanap po sa atin ay yung ating stationing sa PC. Okay? So, paano ba natin isosolve yan? So, A natin is stationing at PC. So, binigyan lang tayo ng isang stationing which is yun sa A. Okay? Ngayon, paano ba tayo makakarating kay PC? Paano ba tayo magkaka-station? E di ibawas natin yung T sub 1 dun sa ating stationing at A. Babalik tayo kay PC, kaya minus. Value ba tayo ng T sub 1? So, wala. Okay? Pero may value tayo ng ating common tangent which is 76.42. Let's try kung may makukuha tayong values dyan. So, parang wala pa din. So, ito ay total or common tangent. Binigyan tayo ng degree of curve. Pagdating sa first simple curve natin, makakakompute tayo ng R. But, using chord basis, so naka-meter siya, therefore, metric yung gagamitin natin. So, we have sine D over 2 na formula is equal to 10 over yung radius natin. So we have R is equal to yung 10 over sine ng ating D na 4 over 2. So we have radius na equal sa 286.537 meters. Yun ay R sub 1. Okay? So, kumpletuhin na natin yung mga values natin. So, yung T sub 1, ay yung T natin is equal to T sub 1 plus T sub 2. We have 76.42 is equal to T sub 1, which is ang formula is R sub 1 tangent I sub 1 over 2 plus yung T sub 2 natin
na r sub 2 tangent I sub 2 over 2. So ngayon, substitute tayo ng values natin. We have 76.42 is equal to r sub 1 na 286.537 times tangent I sub 1 over 2 o yung 20, 40 over 2 plus yung r sub 2 na unknown. We have tangent I sub 2 na 14, 20 over 2. So let's try to solve r sub 2. 192.266 meters. So may r sub 2 na tayo, r sub 1. Ang kailangan natin is t sub 1. t sub 1 is equal to 286.537 times tangent 20, 40 over 2. 52.062 meters. Okay? So ngayon, di ba sabi natin kanina, para makuha yung stationing at PC, yung stationing at A, babawasan natin ng T sub 1. Stationing at A is 43,010.46 meters minus 52.062 meters. Therefore, stationing at PC is equal to 42,958.398 meters, or stationing at PC is equal to 42 plus 958.398. So, ito yung ating letter A. Okay? So, maikli lang naman yung computation sa B and C. So, pwede na natin dito na lang sa gilid singit. So, stationing at PCC is equal to, kung ano yung nakuha natin na stationing sa PC, yung 42,958.398. O, dadagdagan lang natin yung length ng curve from PC to yung PCC dito sa point na to. So, ang length of curve natin is ganun pa rin. Yung radius doon is 286.537. Yung I natin na una o yung 20 degrees 40 minutes times pi over 180. Yung stationing natin sa PCC is equal to 43,061.752 or 43 plus 61.752. And for the last item po, letter C, dito ko na lang isisingit din para isang ask na lang tayo. C, we have stationing at PT. Okay? So, po pwede na naman gawin from PC yung 42 plus 958 na ito ay idadagdag nyo yung length of curve ng PC to PCC and then saka nyo pa i-add yung PCC to PT. Or, po pwede naman yung stationing na 43,061.752. Yung stationing ng PCC po na yun, dagdagan na lang natin ng length of curve from PCC to PT. Paano yun? So, plus 192, yung radius ng curve 2, 266 times yung I natin na 14 degrees and 20 minutes times pi over 180. So, stationing at PT is equal to 43,109 or 43 plus 109.850. So that's our final answer for item letter C. So that's all for our discussion here in compound curve. So I hope those examples is may naintindihan kayo, may nakuha kayo, and sana na-apply nyo ng tama yung concept from simple curve. So yung ko lang si simple curve is just a portion po ng isang buong circular curve. Okay? Pagdating naman kay compound curve is composed po simple curves. Wherein yung concept nga po ni simple curves, yung mga symbol natin, yung mga principles, yung kung ano yung equal na angle, ano yung 90 degrees, etc. etc. May apply pa rin natin kay compound curves. So if you have questions, concerns,
clarification about our discussion, please don't be afraid na mag-ask sa ating group chat or even direct sa akin para ma-address agad natin yung concern nyo. So thank you for watching and thank you for listening our lecture video for CIE 112 or Fundamentals of Surveying today.